Magandang araw po sa lahat. Mula po sa Plan International Pilipinas, ang aming pong pagbati ng Happy Women's Month. Ako po si Dr. Miel Nora, ang Portfolio Manager ng Early Childhood Care and Development at Sexual Reproductive Health and Rights. Ngayon po, tatalakayin ko ang adolescent rights, support system, and preventive measure against teenage pregnancy in the Philippines. Ako po ay isang tatay at meron po akong tatlong teenager. At yung problema po, nung 20 years ago na nag-join ako ng plan, way back 2003, ito pa rin po yung problema nung bumalik ako sa plan ng 2024, ang HIV at a teenage pregnancy. Pag-uusapan po natin ang impact, ang challenges, ang numero at ang muka ng teenage pregnancy, ano mga support system, ano mga palisiya, strategies and innovation, ano na po ang aming panawagan sa Plan International Pilipinas. Okay, just to review, alam natin yung adolescent is transition from childhood to adulthood encompassing age of 10 to 19 years old. Sabi nga, maraming pagbabago. It's a vital stage marked by changes in physical, sexual, psychological, and social development. This period offers a chance for adolescents to gain knowledge and skills and understand how to handle emotions and relationships, develop various attributes and abilities, recognize responsibilities, and cultivate maturity along with a sense of personal identity. However, it also represents them with certain risks and susceptibilities. Now, in terms of age range, pag sinabi natin children, ito yung 0 to 18 years old. Pag sinabi natin adolescent, 10 to 19 years old. Pero ngayon, ito yung importante, yung very young adolescent na kung saan tumataas ang bilang ng teenage pregnancy, 10 to 14 years old. And when you say youth, 10 to 15 to 24 years old. And when you say young people, 10 to 24 years old. Nakapaloob ang mga karapatang na mga kabataan, tinatawag nating sexual and reproductive health and rights. At ito ay ang mga sumusunod. Right to health, right to life, right to education and information, right to privacy, right to decide the number and spacing of children, the right to consent and marriage and equality in marriage, right to be free from discrimination, right to be free from practices that harm women and girls, and right to be free from violence. Ito po yung mga sexual and reproductive health and rights ng ating mga adolescent. Bago po ako magpatuloy, can you answer by typing sa ating chat box, what is the amount of billions of potential income lost for teenage girls due to early pregnancy? Meron po kayong 10 seconds. Gano'ng kalaki ang nawawala na income sa ating bansa kung maraming mga kabataang babae ang maagang nabubuntis? Okay? Konting context lang po ng teenage pregnancy and its impact in the Philippines. Kung ang sagot nyo ay 33 billion, teenage pregnancy in the Philippines causes about 33 billion potential income for teenage girls. At alam nyo ba, early childbearing leads to lower high school completion rates, affecting women's future. It also results in health issues like complication during pregnancy and childbirth, higher maternal and neonatal mortality, and preterm and low-weight babies. Sinasabi dito na pagka ang batang nanay ay nanganak, may posibilidad ng kanyang anak ay maging malnourished, kulang sa timbang, at pwedeng mamatay. These are the long-lasting effects on children of teen mothers who often achieve lower levels of education. Marami pa rin kinakaharap ng mga pagsubok at obstacles sa pagsusulong ng sexual reproductive health and rights. At ito'y nakaugat sa mga cultural, legal at systemic na issue. Sa kabila ng programa ng Department of Health at Department of Education in establishing adolescent-friendly health spaces or facilities, nagkakaroon pa rin tayo ng malaking gap in terms of disseminating the right information and access to services, lalo na yung mga marginalized group. Isa ring mga issue ang pag-adapt ng mga pro-life policies na nagre-resulta sa mga limitasyon sa pag-access ng mga reproductive health services and information. Itong mga nakaraang buwan, alam natin na dalawang grupo ang nagbabanggaan patungkol sa debate sa pagsusulong ng teenage pregnancy bill. At ito ay nagdudulot ng pagbagal at pagtugon sa usapin ng teenage pregnancy prevention.
Ito ay dahil sa mga pagkakaibang opinyon ng mga faith-based groups at mga professional and medical societies. Pag-usapan naman natin ang muka at numero. Alam niyo ba ang isang batang babae na nabuntis na maaga para siyang dumadaan sa Station of the Cross? Tama-tama, mahal na araw ngayon o mahal na araw o Lenten season. Ang isang batang buntis pag nasa loob ng bahay, walang katapusang sermon ang inaabot sa kanyang mga magulang dahil hindi ito matanggap. Sabi nga, ang tawag nga sa mga bata na nabuntis sa maaga, disgrasyada, sinusumpa at talagang pinagtatabo yan. Ngayon, pagdating sa paaralan, pag nalamang buntis, ito yung nagresulta ng pagda-drop out at pagka nandun na siya sa health facility, doon sinisermonan siya ng mga nurse or midwife o doktor dahil sa inabot niyang kalagayan. At paglabas niya sa health facility, nandito hindi siya tanggap ng komunidad. Ito yung mga stasyon ng krus na dinadaanan ng isang batang buntis na nagdudulot ng pagkagalit sa kanyang sarili at hindi na magpatuloy sa buhay. Pag-usapan natin ang numero. Pag-usapan natin ang live birth to adolescent age group 10 to 14 and 15 to 19 years old sa Eastern Visayas from 2022 to 2024. Ang 10 to 14 years old, meron tayong 165 noong 2022, bumaba siya ng 103 noong 2023, pero muling tumaas noong 2024. Ang 15 to 19 years old naman, mataas siya, 6,490 noong 2022, bumaba noong 2023, pero muling tumaas, higit pa sa 2022 na 6,931. Mula to sa Department of Health, FHSIS, mula 2022 to 2024. Mula sa bilang ng total deliveries ng 10 to 14 years old, tingnan natin ilan ba sa kanila ang nagkakaroon ng access sa prenatal check-ups. Ito yung pangangalaga ng kanilang sarili at ng kanilang batang dinadala. So makikita natin ng 2022, 48% lamang ng mga 10 to 14 years old ang napunta sa health facility para mapacheck up sila. Noong 2023, tumaas 63% at bumaba naman noong 2024. So makikita natin less than 60% ang nag-a-avail ng prenatal check-up. At napaka-importante ito sa mga batang buntis lalo na sa 10 to 14 years old. Sa 15 to 19 years old naman, makikita natin na mataas noong 2022, 70%, noong 2023, 65%, at bahagyang bumaba ng 63% noong 2024. So makikita natin bakit kaya hindi lahat ng mga batang buntis, 10 to 14 o 15 to 19 years old, ay hindi nakakapag-avail ng prenatal check-up. Ito ba hindi nila alam kung saan pupunta? Wala bang sumasama sa kanila? O tinatago nila ang kanilang pagbubuntis? Hindi sa lahat ng pagkakataon ng pagbubuntis ay dahil sa pagiging mapusok, dahil sa social media. Pagminsan, kadalasan, ito ay resulta ng pang-abuso ng kanilang kapamilya. At pwede rin dahil sa early uh, union or marriage. Sa tingin nyo, which city in the Region 8 have the highest adolescent birth rate in 2024? Pwede nyo bang i-type ito sa chat box? Anong syudad sa Region 8 ang pinakamataas ng adolescent birth rate in 2024? Kung ang sagot mo ay Ormoc City, tama ka. Ormoc City ang pinakamataas na adolescent birth rate ng 2024, sunundan nito ng Tacloban City. So makikita natin ang mga datos mula 2022, 2023, 2024 ng Biliran, Eastern Samar, Leyte, Southern Leyte, Samar, Northern Samar, Ormoc at Tacloban City at ng Eastern Visayas. Makikita natin yung huling graph na tumataas at pataas ang bilang ng mga batang buntis sa Eastern Visayas. From 21 naging 27, from 2022 to 2024. Ano kaya mga rason nito? Kaya yung sinabi ko, maraming rason. Nakaugat ito, pwedeng cultural, pwedeng social, at pwede rin naman sa mga access sa mga services at information.
So ano yung mga support system natin? Napakahalaga ng support system para mapababa natin ang bilang ng teenage pregnancy prevention. Napakahalaga ang role ng mga children, adolescent, and young people. They should foster positive attitudes and self-confidence in sexual reproductive health and rights, including harmful practices and various forms of gender-based violence. Kaya nga itinuturo to sa loob ng eskwelahan. Ganun din dapat marunong din ang mga magulang na protektahan at turuan ang kanilang mga anak patungkol sa usapin ng reproductive health. Gaya na banggit ko, hindi lang to responsibilidad ng eskwelahan, importante ang mga magulang ay nagtuturo ng tamang impormasyon sa loob ng bahay dahil wala silang ibang mapagtatanungan kundi ang kanilang magulang na dumaan sa pagbabinata at pagdadalaga. Base nga sa isang pag-aaral ng isang non-government organization, ang pinaka-trusted person ng isang batang babae o lalaki ay ang kanyang nanay. Napakahalaga rin ang role ng communities and their leaders. They should promote SRHR and lead initiatives challenging stigma and harmful practices from such as child, early and forced marriages and union. Health facilities and service providers should provide age and gender responsive and inclusive SRHR services even during emergency. Nabanggit ko rin kanina, kinakailangan may sapat na kakayanan ang mga guro at ang eskwelahan. Masyadong mainit ang usapin ng comprehensive sexuality education. Ano man ang tawag mo, kung CSE man to o reproductive health education, ang mahalaga, nagtuturo ka ng tamang impormasyon patungkol sa reproductive health. At ang government and leaders, kinakailangan tayong gumawa ng batas na tutulong lalo na sa social protection ng ating mga kabataan. At dapat ito ay age and gender responsive and inclusive mula bata, kabataan, at young people, lalo na sa mga batang babae at kababaihan. Sa kasalukuyan, marami na tayong programa at polisiya na pumuprotekta sa mga kabataan sa Pilipinas. Meron tayong tinatawag na RA 10354, ang Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012. Dito sinasabi ng access of minors to family planning services as long they have written consent from a parent or a guardian. Medyo komplikado o controversial itong usapin na ito, pero nagagawa naman ng paraan ng ating mga health service providers. Meron din tayong Republic Act 7610 na pumoprotekta sa mga batang inaabuso, exploited, and discriminated. Meron din tayong Republic Act of 9710, ang Magna Carta for Women, at ang 1166, ang Philippine HIV and AIDS Policy Act of 2018. Ito yung sinasabi ko kanina patungkol sa adolescent-friendly health facilities. Nagkaroon ang DOHAO na 2013 National Policy and Strategic Framework on Adolescent Health and Development Program ng 2013 na kung saan ito ay nakaangkla sa Universal Health Care Policy Direction and Guidance for DOH offices, its attached agencies, LGUs, development partners, in prioritizing intervention for adolescent health. Dito, ini-establish ang adolescent-friendly health facilities sa lahat ng syudad at mga bayan sa loob ng isang rural health facility, city health office, or provincial health offices. At dapat kasama ang mga kabataan sa pagdidesign, pagsusulong, at pag-monitor ng mga programang ito, kasama ang mga NGOs. Sa kasalukuyan, ito yung mga preventive measures na sinusulong ng Plan International, Education and Awareness. Alam nyo ba, kasama ang UNICEF na nag-develop ng isang app na tinatawag naming OKI app, na kung saan nandun ang lahat ng impormasyon patungkol sa pagdadalaga at pagbibinata, lalo na sa pagtatrack ng inyong menstruation. Pero napakahalagang education and awareness. Sabi ko nga, ano man ang tawag niyo sa CSE, Reproductive Health Education, Comprehensive Sexuality Education, kinakailangan itong isulong sa loob at labas ng paaralan. At kinakailangan rin tayo magkaroon ng mga awareness campaign, national community-based campaign to raise awareness about teenage pregnancy, contraception, and adolescent rights. Yung healthcare access, nabanggit ko kanina, mayroong mga polisiya ang Department of Health na sinasabihan ang lahat ng LGU, probinsya, syudad at bayan na magtayo o mag-establish ng youth-friendly spaces or facilities para ang lahat ng pupuntang kabataan doon ay makatanggap ng isang
serbisyo na confidential and non-judgmental care. At binibigyan rin sila ng pagkakataon na mamili kung may consent ng mga contraceptive or modern contraceptive na naayon sa kanilang gusto o base sa kanilang kalusugan. Napakahalaga rin ng economic empowerment, ang pagbibigay ng kasanayan sa mga kabataan natin to empower young people and girls at ang financial literacy para matuto silang maging financial independence and how to manage their finances and have informed life choices. Isa sa mga innovation ng Plan International Pilipinas na tinatawag naming Girls Challenge Grant. Gumagamit kami ng Youth Citizen Scorecard. This was initiated by the Girls Challenge Grant, where girls facilitate engagement in identifying challenges and obstacles in their community sa pamamagitan ng design thinking bridging leadership. Dito, hinahanapan nila ng solusyon ang mga nakikita nilang natatanging problema ng kanilang komunidad. Sa usaping ito, nakita nila ang teenage pregnancy prevention. Nakipag-partner sila sa mga institusyon, local government, officials, and NGOs para mapalawig ang impormasyon patungkol sa teenage pregnancy prevention. At dito, sila mismo ang nag-manage ng project, sila rin ang nag-monitor ng project, at sila rin ang nag-document ng mga pagbabago at impact nito sa mga kabataan. Nakita na po natin ang numero, ang mukha ng mga batang buntis, ang mga batang nanay, at ang aming panawagan. We need to learn and inform others, kasama ang mga kabataan about their sexual reproductive health and rights, and paano ba maiiwasan ng maagang pagbubuntis. Kinakailangang suportahan po natin mga polisiya na paano po protekta sa kanilang mga karapatan. Kinakailangan po tayo mag-volunteer, mag-donate sa mga relevant organization na tumutulong para mabigyan sila ng mga skills at financial literacy capacities. Gamitan social media para mag-spread ng awareness at kinakailangan po sama-sama tayo to address poverty and educational gap to protect the future of our children, adolescent, especially the girls. Ito po ang aming panawagan sa Plan International Pilipinas. Educating girl today of her sexual reproductive health rights empowers her to be a strong and resilient leader tomorrow. By investing in our youth and providing good education, we prepare them to inspire and lead others. Ang programa po ng Plan International Pilipinas ay nakaangkla sa mga polisiya at batas na sinusulong ng ating gobyerno. Would like to empower girls, young women, and vulnerable children and young people by enabling them to make informed decisions regarding their health and development, practice responsible sexual behavior, and access age-appropriate and gender-responsive information services related to sexual reproductive health and rights. Our goal is to reduce unwanted and unintended adolescent pregnancy. Would like to support young mothers. We would like to confront gender inequalities, combat harmful practices, and engage at-risk adolescents, and promote education and awareness. Ulitin ko po, ang programa po ng Plan International is to empower adolescent, lalo na po mga kabaihan, to a healthier, more secure, and fulfilling lives, free from confines of early pregnancy and cycle poverty and gender-based discrimination. Marami po salamat at mabuhay po tayong lahat. And Happy Women's Month.